tumatambay kasi meron, hindi, totoosin, ang tawag dito, multitasking nga kami kasi ngayon, tulad ko pala, ang tawag dito, IIU ako, tapos, meron kaming unit kasi na tinawag na Special Rescue Force, at miyembro din ako doon. Ang kon namin doon, dun sa mga rope rescue. So ngayon, rope rescue pa lang yung pan namin. Ang ginagawa namin yun, pinapractice namin ulit yung mga sa ganun, yung mga training, o yung mga technique, yung paano yung kasi minsan nakakalimutan na rin namin. Kasi pag dumating na yung rescue na ganun, ano nga bang gagawin dito? Since hindi na madalang po ang Oo po. sunog. Kailangan ng refresh. Opo. Mm. Paano naman sir kapag may emergency? Like as part po ng, ano po ulit pangalan sir? IIU? Ano IIU. naman po ang ginagawa ninyo? Pagpe-prepare, ginagawa niyo sa scene, ganun sir. Sa scene kasi, actually dapat yung kaming sa investigator, ay sabagay, kailangan talaga namin pumasok. Hindi ganito, kapag may emergency, kasama pa rin kami sa firefighting team. Ngayon, pagkatapos ng operation, kami na rin kasing kumukuha ng mga details ng mga, siyempre, details ng mga nasunugan, tsaka nagtatanong-tanong na rin kami kung paano nangyari, mga ganon. Kahit sir mga sa taong nakapaligid lang, Mm. i-interview niya na. Yung mga, siyempre, unahin namin kung sino talaga unang nakakita, mga ganon. Tapos, pagkatapos nun, may iwan kami doon. Titignan pa namin yung sa scene. Ayun, pagkatapos, siyempre pag-aaralan namin dito mas yung mas sobra yung damage. Tingin ko dito. Pagkatapos naman nun, ikukordon na lang muna namin. Kordon muna namin. Tapos kinabukasan, siyempre mag-iisipan namin kung yung sinabi ng mga tao. So, dito kasi nangyari. So, ngayon, pag-uwi na, pag-iisipan na, doon tayo magpo-focus kasi doon yung turo. Tapos doon din yung nakikita namin, pinasok namin. Dito nga kasi, dito yung masyadong, makikita naman kasi kung doon yung masyadong sunog, hindi naman sunog dito. Hindi naman pwede Ina-analyze niyo sir. Pero sir, ang trabaho niya is pumapasok na pag napatay na lahat ng sunog. Pero sir, hindi ka na sumasama sa pagbubuga ng water. Pero Kasama pa rin po kasi kulang na kulang po talaga. Halimbawa, pag matagal po yung operation, hindi po kaya ng ilang tao lang yun. ano sir, ang average, gano'n po tumatagal yung pagpatay ng sunog? Actually, ang pinakamatagal na namin, 3 oras siguro. Nagamit yun. Pero yung sa pagpatay lang yun ha, hindi pa yung sa overhauling, yung halimbawa, napatay na namin apoy, pero may mga baga-baga pa, ganun. Kailangan pa namin yung patayin lahat. Halimbawa, may mga natabunan, bubungkalin namin yun. Hanggat kaya umaabot ng halos isang araw. Ay, hindi naman siguro isang araw. Mga 12 hours, ganun. Para Tumatawag ma-close para yung... mapatay lang talaga yung... Kasi pag hindi namin napatay yun, baka mapuy ulit. At saka nangyayari po talaga yun. Leak yung Ng rekindle na tinatawag namin. Nangyari na yun, sir. nangyayari po yun. So, Yung kailangan... pagkabalik namin dito, maya-maya, tumatawag ulit sila. Mapalikan ulit namin. Pag ganun, sir, ano siguro, nag-i-stay pa kayo konti Opo. para ma-make sure. Paano, sir, kapag kunwari, di ba, umaasa lang din kayo sa information ng mga nakakita. Paano nyo, sir, nabe-verify na tama yung sinabi niya at hindi nagdadagdag ng kwento? Yan. Kaya sa pagpasok namin, papasukin muna namin yung ang tawag doon, yung lugar. Tapos, siyempre, hindi lang naman sa kanila kami magpo-focus. Kausapin din namin yung mga kapitbahay, may ganito bang naganap, kung ano yung mga ang tawag dito, may kakaiba ba silang, siyempre, kailangan namin kausapin lahat, make sure na totoo yung sinasabi, kinakausap namin. Tsaka medyo nahalata naman pag nagsisinungaling yung kausap mo. Pag Minsan. may masabi. Opo. Marami kasing ganun. Yung siyempre, ililis na nila yung sarili nila. Ganun po. So, next naman, sir, para po sa inyo, ano po yung meaning ng failed rescue? Field rescue. Para sa akin, ang field rescue,
Sariling kon ba yan? Opo, sariling definition yun para sa inyo. Sariling words, sir. Hmm. Sa akin siguro, paano nga ba ang field rescue? Sa tingin ko. Anong pumasok na unang word pag sinabing field rescue? Ganun. Basta sa akin, hindi ko siya masasabing field rescue pag may ginawa naman ako. Ginawa ko na yung makakaya ko. Yun yung para sa akin. Basta as long as ginawa ko yung makakaya ko para gawin yung trabaho ko, hindi ko siya masasabing field rescue kasi lahat naman ng operation hindi siya perfect. Okay. Meron at meron kaming pagkukulang. Ganun ba? Kasi basta yun siguro sa akin. So, Kasi, para sa inyo po, field rescue, hindi siya field rescue kapag alam niyo, ginawa niyo yung part niyo. Kahit, at saka kung siguro, halimbawa may nasusunog. Tapos, may tao pa sa building, nakikita ko siyang buhay pa. Ngayon, hindi na namin na-save. Pwede sigurong field Field rescue yun. pag hindi kayo na-save ng mga is yung kita mo talaga na buhay. Kasi ibang impact yung kita mo pang buhay eh. Tapos, hindi nyo na, hindi nyo na nailigtas. Pero sa experience ko dito, 8 years, walang nangyari sa amin na gano'n. Yung buhay, nakita ko yung buhay yung tao, tapos hindi na namin nailigtas. Pero may mga naman kami, may mga fatality, pero hindi talaga namin kita na buhay pa sila. Kumbaga, Ganun. Pagdating na namin doon, ganun na po. hindi na namin sila nakita. Magugulat na lang kami. Andun na nga sila. Okay, sir. So, since ayun nga po yung field rescue sa inyo, pwede po ba tayong magkwento ng rescue operation na sa tingin niyo po field rescue? Para sa inyo lang naman, sir. Yung, sir, rescue na about sa sunog din, pero yung nagka-impact, yung, kumbaga, dinala niyo siya, ganun, sir. Sa tingin ko kung hindi ko nagkakamali, 2018. Opo. Dito sa Maynidas, kung alam niyo yung sa Maynidas, Apa. dito. Kasi yung na yun yung pinakauna kong mayroong kaming may casualty na rescue. Oh. Actually, palitan namin yun. Pagkakalang palitan namin yun eh. Ng duty. Ngayon, pagpunta namin, hindi pa namin alam na may tao. Basta pagpunta namin doon, yung sunog lang yung focus namin kasi walang nagsasabi, nagtatanong kami. Tapos maya-maya, dumating hindi ko kamag-anak nung nasa taas. Sabi nila, nakausap pa raw nila kanina. May tao. Ngayon, ang problema ngayon doon, yung mga papasukan namin, lahat may grills. Yung mga bakal, Ang hirap. oo, mahirap kasi wala din kaming gamit. Noong 2018, wala talagang kaming gamit pamputol ng bakal ng mga ganon. Meron naman meron silang exit dun sa taas, pababa gano'n, yung ladder, alam yung ladder na pataas ng gano'n. Oh. Diretso naman siya. Tapos kada floor, may bakal na my God. Oo. So, parang At wala ang din problema, yung sa may third floor, tinambakan nila yung naging tambakan. Ngayon, hindi na namin mabuksan, hindi na namin mayangat. So, parang walang naging sense yung ladder nila since may Yung grills sila. tambakan. Tapos, ayun, pagpasok namin, nakita namin siyempre, mga nakahiga. Pero nung time na yan, sir, first time niyo pong makakita. Nagulat nga tayo, hindi ko nga alam ang gagawin, nagulat ako eh. Kasi nabigla kami, meron nga. Nagkagulatan kayong lahat, sir. Yun yung pinakauna kong responde na may fatality kami. So, saan niyo nalaman, sir, na may tao? Kasi pumasok kami yung dati nung una kong dito, naselman din kasi ako. Kung minsan, kapag may senior kami naselman, nagiging lineman kami, ang kasunod. Pagpasok namin, nakita na namin. Doon sila nakagulagta. So, sa incident na yan, sir, ano po yung unang thoughts or na-feel niyo? Siyempre, parang yung gulat ka ba yung ang tawag dito? Shock kasi. Tapos,
pagkatapos nakakalungkot na isipin na may gano'n. Hindi ko alam may ganito pala. So, ano ka nun, sir? Parang hindi ka ready. Oo, parang Makakita gano'n. nun. Hindi naman kayo natakot, sir. Hindi naman. Siguro nakakalungkot lang. Pero wala kayong fear naman, sir. Kunyari, sa dead bodies. Wala naman. Nakakagulat lang talaga yung Siyempre, unang experience na may gano'n. Hindi naman kayo nang hinayang mo, sir. Na sana naligtas din kami. may pagsisisi. Siguro, meron naman itong pag ganun talaga, pag yung trabaho rescue, yun talaga yung dapat nailigtas natin to, mga ganun. Oh. So, may Hirap. pagka, parang dismaya. Meron talaga. Pag, So, after nung, na yun, sir, incident na yun, paano niyo na po nakita yung sarili niyo bilang firefighter? Anong realization? Anong naging reflection yan sa inyo, sir? sa, kung na lang siguro, parang iniisip ko na, parang yung kulang pa ako sa kaalaman, yung ganun ba? Kasi bago pa lang ako noon eh. 2018, 2017 ako napasok. So, 1 year pa lang. 1 year pa lang ako. Ay, inisip ko, kailangan kong umattend sa mga training, mga ganun, tungkol sa rescue, o ganun. Kumbaga yung pangyayari na yun, sir, is hindi mo naging kahinaan. Kumbaga, mas lalo Oo, mas lalo kong, hindi ko kasi masasabing kahinaan yun kasi, totoo iniisip ko, pag nangyari ulit yun nga ako, may magagawa pa kaya. Siyempre, iisipin ko na lang, alam mo, paano nga ba yun? Kung mas maganda na lang, yun nga, yun sa training. kumbaga opportunity para mag-grow. Oo. Pero meron ka, sir, pagsisisi sa sarili mo, ganon. Kinwestiyon nyo ba yung karunungan nyo, yung skills nyo? May mga ganon kayong, sir? Wala naman. Basta inisip ko na lang, bago lang ako. Bago lang, Wala pa talaga akong alam tungkol sa trabaho na to. Ganun na yung isip. Hindi naman kayo nakano, sir. Ayoko na. Hindi naman. Hindi naman. So, after po so sa insidente po na yun, naka-experience po ba kayo ng flashbacks, panaginip, paulit-ulit na parang binisita kayo ng pangyayari na yun? Wala naman. So, after nung pangyayari na yun, sir, kinabukasan, okay na kayo? Hindi naman okay, pero parang malungkot lang. May Meron pa rin, excitement. oo. Tumagal yun, sir, ng ilang days or weeks. Week siguro. Dinala niya siya. Oo. Sa physical ways, sir, kumbaga naapektuhan ka ba? Like, di ka nakakatulog, di ka nakakakain. Hindi naman. Hindi naman. May lungkot lang. Yun lang. Sir, kapag may field rescue, ano pong coping mechanism niyo? Anong ginagawa niyo, sir? Siyempre, di ba, pag laging siyempre, buhay yan, sir, nakakalungkot talaga. Oo. Anong ginagawa niyo, sir, para ma-distract kayo? Hindi niyo maisip yung pangyayari na yun? Bahali ako, ang ginawa ko doon, nagtanong-tanong ko doon sa mga senior ko, yung mga nauna sa akin. Sabi niya, ganito ba talaga kapag ganito ba yung nararamdaman kapag may ganito, may casualty tayo, may fatality? Pero sa hindi, sa una lang, ganyan talaga yung mararamdaman mo. Pero pag tumagal, masasanay ka na. Medyo, kapag nalaman mo na, siyempre, iniisip mo kasi nga, wala kang nagawa. Yung sabi na, pero pag tumagal to, pag nalaman, siyempre maisip mo, ginawa mo naman yung makakaya mo, hindi lang talaga sapat. Parang, Nung time. opo. Pero ngayon, sir, nakakaramdam pa rin po ba kayo kahit sanay na kayo, meron pa rin po bang bigat, lungkot? Meron naman pa rin. Lagi, Meron pa rin. Nandyan po pala. Meron pa rin. Kada kaya yung laging, alam mo, pag re-responding kami, may tao ba? May tao. Yun yung laging Tanong bungad niya. namin. Oo. Ngayon naman, sir, paano po hinahandle ng department nyo yung may failed rescue po? Ano pong nangyayari after ng operation? Meron po kasi kami tinatawag na, anong tawag doon? Yung sa debriefing. Kapag sa fire kasi, yung post-fire analysis. Ang ginagawa namin doon, kasama ng hepe namin, pinag-uusapan namin ngayon kung ano yung mga what went right, mga gano'n, kung ano yung mga hindi magandang nangyari, para at least ma-address kung ano pa, halimbawa, kung tingulang kami sa ganito, yung gamit, wala tayong nagamit na ganito. At least ma-note sa susunod, at kung kaya namang bilhin yung gamit na yun, bibilhin. At tapos kung ano pa yung mga
hindi namin nagawa. Ganun. O yung pagkakamali, minsan kasi may mga pagkakamali